Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Malacanang ang pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Ivan John Uy bilang kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon kay Palace Press Office, Yusek Claire Castro, tinanggap na ng Pangulo ang resignation ni Uy. Halos wala pang isang buwan, si Uy na ay ikatlong kalihim na nag-resign bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una narito sina Transportation Secretary Jaime Bautista at Secretary Cesar Chavez. Wala pang anunsyo kung sino ang posibleng papalit kay Uy. Ayon sa Malacanang, isang OIC ang pansamantalang itatalaga sa DICT. Hataw Balita ngayon. Nagpadala na ng notice ang Commission on Elections sa 66 na senatorial candidates at 155 party list groups dahil sa paglalagay ng campaign material sa labas ng common poster areas. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa kabila ng paulit-ulit na paalala, marami pa rin ang lumalabag at hindi sumusunod sa mga patakaran. Dagdag nito, isa rin sa mga suliranin ng ahensya ang gray area sa batas na madaling naiikutan ng mga kandidato sa pamamagitan ng patuloy na paglilipat ng kanilang campaign materials. Ang nakalagay sa batas, sulatan nyo lang. Pagka hindi tinanggal in 3 days, kasuhan nyo na. And therefore, kapag sinulatan mo, tinanggal, nilagay sa ibang lugar, panibagong sulat na naman yon. Tinanggal ulit, nilagay sa ibang lugar, panibagong sulat na naman yon. Because hanggang tinatanggal, walang declaration na siya ay guilty. Wala pa kasi tinanggal niya Due process kasi 3 araw na yun So hanggang tinatanggal, at alam ko gray area yon. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may design flaw ang Camagan Santa Maria Bridge sa Isabela kaya bumigay ang isang bahagi nito noong February 27, lalo na matapos bawasan ang orihinal na budget ng proyekto. Ayon sa Pangulo, bagaman sinunod ng contractor ang plano, may mali sa specifications ng tulay, kaya kailangan itong ayusin muli. Dagdag pa ng Department of Public Works and Highways o DPWH, hindi dapat dumaan sa tulay ang 100 toneladang truck dahil 44 na tonelada lang ang kaya nitong suportahan. Who is responsible is basically who made the design, because their design was poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni Transportation Secretary Beans Dizon na hindi madaling ipatupad ang mungkahing counterflow ng mga bus sa EDSA busway dahil sa posibleng aksidente sa mga U-turn slot. Bagaman makatutulong ito sa mga pasahero dahil magiging tapat ng istasyon ng kanilang babaan, maaaring maging delikado ang pagsasalubong ng mga sasakyan. Samantala, pinag-aaralan din ng Department of Transportation o DOTR ang posibilidad ng mas mataas na multa para sa lumalabag sa busway na kasalukuyang nasa 5,000 hanggang 30,000 piso. Kasabay nito, iniutos na rin ni Secretary Dizon ang pagpapagana ng elevator sa Philam Station na viral noong nakaraang taon dahil sa matarik na rampa para sa persons with disabilities. Magandang idea yan. Ang problema natin, hindi ganun kadali ang implementation. Unang-una, ang pinaka-delikado dyan kapag may counterflow, yung mga U-turn slot sa EDSA. Kasi, nai-imagine mo na, di ba? Counterflow yan. So, mag-head on yan, magsasalubong yan. No? Hataw Balita ngayon. Matagumpay nang nailabas ng retrieval team ang mga 12 piloto mula sa crash site sa bulubunduking bahagi ng Bukidnon at dinala sa Cagayan de Oro City gamit ang sasakyang militar. Isa sa ilalim muna ito sa forensic examination bago ilipad papuntang Villamor Air Base sa Pasay City para sa pagkilala sa mga biktima. Samantalang iniimbestigahan na ng Philippine Air Force ang sanhin ng pagbagsak ng eroplano at na-recover na rin ang flight data recorder o black box.
We are in constant communication with the families right now. The final interment details, wake details are not yet finalized. But what we can confirm is that the Philippine Air Force will be, in coordination with the family, will be bringing in the remains of our aircrew in Villamor Air Base. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan, Iba, Zambales, Ambulong, Tanawan, Batangas, San Jose Occidental, Mindoro at Cuyo, Palawan ngayong araw, March 7. Ang heat index na nasa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay itinuturing ng nasa danger category na maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Samantala, tinatayang aabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Naiya, Pasay City, habang mararanasan naman ang 39 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City. Hataw Balita ngayon. Dismayado ang mga kongresista sa naging tugon ng Department of Education o DepEd sa pagtiyak ng tuloy-tuloy na klase sa kabila ng tumataas na temperatura. Ayon sa DepEd, online classes at modular learning ang maaring alternatibo. Ngunit kinwestiyon ito ng ilang mambabatas dahil sa problema sa internet connection at naantalang pamamahagi ng modules. Hinimok ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang kagawaran na maglatag ng pangmatagalang solusyon habang minumungkahi ni House Basic Education and Culture Chairperson Pasig City Representative Roman Romulo ang pagbabawas ng subjects sa curriculum upang ituon ang pagtuturo sa functional literacy. While short-term na tugon ang online or modular learning kapag may class suspensions, pero then again, as part of our adaptation sa lumalalang init, I can't imagine kung ganito pa rin ba ang ating magiging tugon 5 to 10 years from now. Ibig sabihin ba every March and April ay ganito yung fallback natin. So, kailangan din talaga sa ahensya, meron tayong long-term na plano kasi nga we expect this to be an issue every year na. Hataw Balita ngayon. Patuloy na nakararanas ng matinding init ng panahon ang ilang lugar sa bansa. Bunsod dito, muling nagsuspinde ng in-person classes ang maraming lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa masamang epekto ng mataas na temperatura. Sa Maynila, suspendido na ang afternoon face-to-face classes para sa mga nasa preschool hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan. Lahat naman ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ang walang face-to-face classes sa Dupax del Sur, Nueva Vizcaya, Rosario Cavite, Bae Laguna, Calauan Laguna, Los Baños Laguna, Pagsanhan Laguna, Santa Cruz Laguna, Victoria Laguna, Bulacan Bulacan, Kalumpit Bulacan, Malolos City Bulacan, Maykawayan City Bulacan, Norsagaray Bulacan, Santa Maria Bulacan, Abra San Jose Occidental Mindoro at Himamaylan City, Negros Occidental. Wala ring pasok ang all levels ang mga bayan sa Zambales gaya ng Botolan, Masinloc, San Narciso at Santa Cruz. Mga pampublikong paaralan naman ang walang pasok sa lahat ng anta sa Aritaw at Pambansa o Bangbanga sa Nueva Vizcaya. Samantala, preschool hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan na walang face-to-face classes sa San Jose del Monte City, Bulacan at sa Talisay City sa Negros Occidental. Hataw Balita ngayon. Kinwestiyon ng Parent Teachers Association of PTA Advocates of the Philippines, Laguna Chapter, ang umano'y hindi karapat-dapat na benepisyo ng senior high school voucher program ng Department of Education o DepEd. Sa isang pagdinig sa Kongreso, inamin ng kagawaran na mahigit 50 paaralan na ang tinanggal muna sa programa dahil sa red flags kabilang ang biglang pagdami ng mga estudyante. Bukod dito, nasa 200 milyon ang hindi nilabas na pondo dahil sa mga discrepancy at patuloy pa rin ang investigasyon
sa 12 paaralan. Plano ng DepEd na maghigpit sa monitoring at magsampa ng kaso laban sa mga sangkot sa irregularidad, habang tiniyak ng Kongreso na tututukan ang usapin bago ilabas ang 27 bilyong pondo para sa 2025. Yung pinakaunang red flag na nakikita nila, kunyari private school ka year 1, ito yung in-apply mo na number of beneficiaries. Tapos bilang on the succeeding year, bigla lang significant yung increase ng students mo. So yun, naging red flags sa kanila. Hindi nila binayaran kaagad yung billing at doon sila nag-checking. Hataw Balita ngayon. Simula sa Lunes, March 10, ipatutupad na ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karneng baboy matapos ang kasunduan sa industriya ng hog farming. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, bababa ang presyo ng pigi at kasim sa 350 pesos kada kilo habang 380 pesos naman ang liempo. Magkakaroon din ng maximum selling price sa sabit ulo upang matiyak ang pagsunod ng retailers. Ang MSRP ay ipatutupad sa mga pamilyang bayan sa National Capital Region habang pinag-aaralan pang implementasyon sa mga supermarket dahil sa iba't ibang cost structure. Nagkaroon ng pagpupulong ang iba-ibang stakeholders ng hog industry at ayon na rin sa napagkasunduan, unanimous decision ng mga players ng hog industry ay magkakaroon na ng maximum suggested retail price para sa karning baboy. Inaasahan magsasagawa ng mass layoff ang United States Department of Veteran Affairs matapos na kumalat ang isang leak memo noong Martes sa bansa. Ito ang umahataw na balita ni Christy Rosasha. Hataw Balita ngayon. Hindi bababa sa 76,000 employees ng U.S. Department of Veteran Affairs ang nakatakdang tanggalin sa pwesto batay sa isang leak memo na kumalat noong Martes, March 4. Batay sa nasabing memo, layunin ng ahensya na ibalik sa 2019 levels ang bilang ng staff sa 399,957 employees. Ito umano'y parte ng reduction in force and reorganization plan sa ilalim ng administrasyon ni United States President Donald Trump. Kabilang din ito sa mga pangunahing target ng Department of Government Efficiency o DOGE ngayong 2025 kung saan parte si Elon Musk sa nasabing ahensya. Sa kasalukuyan, wala pang komento ang U.S. Veteran Affairs ukol sa usapin. Christy Rosasilla, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Pumayag si United States President Donald Trump na ipagpaliban ng taripa sa mga kotseng galing sa Mexico at Canada ng isang buwan. Ito'y upang masigurong hindi maapektuhan ang mga malalaking kumpanya ng kotse ng Amerika. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni White House Press Secretary Caroline Leavitt na pumayag si United States President Donald Trump sa isang buwang palugit sa mga kumpanyang kaugnayan ng US-Mexico-Canada Agreement o USMCA na napirmahan noong unang termino ng Pangulo. Ito umano ay upang hindi naman sila magkaroon ng problemang pinansyal. Nakipag-usap umano si President Trump sa tatlong pinakamalaking automaker sa bansa, ang General Motors, Ford at Stellantis. Matagal na kasing nakagawa ang mga kumpanya ng supply chain na ilang beses itatawid sa border bago matapos ang produkto. Sinabi ni Leavitt na dapat gamitin ng mga kumpanya ang nasasakyan ang isang buwang palugit upang maibalik ang produksyon sa Estados Unidos. Magiging mahirap naman ito dahil kailangan ng malaking pagpaplano, investment at mga tao. Dahil sa taripa, inaasahang tataas ang presyo ng mga bagong kotse ng mahigit sa $10,000. Una na nagbabala si Ford CEO Jim Farley na malaki ang magiging epekto nito sa industriya ng bansa at magkakaroon ng bentahe ang Asian at European producers. Tuloy pa rin ang 25% na taripa sa ibang produkto mula sa Mexico at Canada. Dagdag ni Leavitt, bukas ang Pangulo sa ibang tariff exemptions. Plano rin aniya ni Trump na mag-anunsyo ng reciprocal tariff sa buong mundo sa April 2. Jenny Rico, humahataw sa balita ngayon. Hataw
Balita Ngayon. Tatlong residente ang nasawi sa pagtama ng napakalalakas na colossal na winter storm sa east coast ng Estados Unidos na nagdala ng hurricane force winds, blizzard conditions. Ito ang umahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita Ngayon. Binawian ng buhay ang tatlong individual sa gitna ng pananalasa ng napakalakas na colossal na winter storm mula sa Gulf Coast hanggang sa Great Lakes at Atlantic Coast sa Estados Unidos. Katulad ng pinsala ng whiteout conditions sa mga kalsada sa High Plains at pagsiklab ng wildfire sa South Texas. Kabilang sa mga nasawi ang isang 71 taong gulang na lalaki sa Mississippi ang nadikit sa isang naputol na linya ng kuryente. Ang ikalawa ay isang 63 anyos na lalaki na binawian ng buhay matapos mabagsakan ng puno ang sinasakyan, habang ang ikatlo naman ay isang babaeng natamaan na sanga ng puno na nahulog sa bakuran. Tumama ang malakas na buhos ng ulan at thunderstorm sa Atlantic Seaboard noong Miyerkules US time na nagresulta ng pagkawala ng kuryente at pagkaantala sa paglalakbay ng mga residente. Nanatili ang Tallahassee sa ilalim ng wind advisory dahil inaasahang aabot ang wind gusts sa 45 miles per hour, habang sa Texas ay kinumpirma ang isang EF1 tornado na tumama noong Martes sa Fort Worth na may peak wind ng 110 miles per hour. Inaasahan na makararanas ang pahinga mula sa matinding bagyo sa darating na weekend, subalit sinusubaybayan ng mga meteorologists sa Amerika ang potensyal na maraming rounds ng severe weather na paparating sa susunod na linggo. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sinagot ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang alalahanin ng kampo ni United States President Donald Trump patungkol sa paggasto sa depensa ng Australia. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Sinagot ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang concerns ng kampo ni United States President Donald Trump tungkol sa defense spending ng Australia dahil sa sinasabing mababang budget ng bansa. Iginiit ni Albanese na ang Australia mismo ang magpapasya sa antas ng paggastos nito sa depensa at hindi ang Estados Unidos. Binigyang diin din ni Albanese na nananatiling matatag ang security partnership nito sa US sa kabila ng pagbawas ng Washington sa tulong militar para sa Ukraine. Samantala, sinabi ni Elbridge Colby, nominado ni Trump bilang Pentagon Policy Chief, sa isang Senate committee na bagamat pangunahing kakampi ng US ang Australia, ay kailangang pataasin nito ang budget sa depensa na inaasahang unti-unting tataas sa susunod na dekada. Tiniyak naman ni Albanese na malaki ang ini-invest ng kanyang administrasyon sa mga kagamitang militar, kabilang ang mga missile at iba pang assets, upang palakasin ang kakayahan ng hukbong sandatahan. Ipinunto rin ni Defense Minister Richard Marles ang karagdagang $50 billion na inilaan sa depensa mula nang maupo ang Labor, na may kasalukuyang paggastos na nasa $56 billion. Sa kabila ng desisyon ng Estados Unidos na pigilan ang pagbabahagi ng intelligence sa Ukraine, iginiit ni Albanese na nananatiling malaya ang Australia's foreign policy at patuloy nitong susuportahan ng Ukraine laban sa Russia. Samantala, kinumpirma ni Defense Industry Minister Pat Conroy na ipadadala na ang retired Abrams tanks na ipinangakong ibibigay sa Ukraine, bagamat may mga pagkakaantala dahil sa US restrictions. Early Briones, humahataw sa Balita Ngayon. Magkakaroon naman ng forum at libreng medical check-up sa Spain bilang pagunita sa International Women's Day. Samantala, imbitado naman ang mga kababayan natin sa Tokyo, Japan sa gaganaping Hanani, a Day with Filipino Community sa March 30. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita Ngayon. What's up, kabayan? Magsasagawa ng Consular Outreach Mission sa Montreal, Canada mula March 15 to 16 sa Holiday Inn Downtown Center Villa. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services, notarials, civil registration at iba pang consular concerns. Maaari kayong mag-book ng inyong appointment sa appointment.ottawape.org/outreach. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa Spain sa isang forum na may temang Kamusta Ka Na, Juana? Gaganapin ito sa March 16, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Centro de Filipinas and Madrid. Magkakaroon din ng libreng medical check-up at reproductive health consultation. Sa mga interesado
interesadong dumalo o mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Spain sa facebook.com/PH in Spain. Inanyayahan naman ng mga kababayan natin sa Tokyo, Japan sa gaganaping Hanani A Day with Filipino Community. Gaganapin ito sa March 30, alas 10 ng umaga sa Okima Park. Isasagawa ito bilang pagdiriwang ng National Women's Month kaya't hinihikayat ang mga dadalo na magsuot ng kulay purple. Samantala, ready na for release sa mga newly arrived passports ng Philippine Embassy sa Qatar. Makikita ang listahan ng available passports sa bit.ly/CairoPE Release PPT. Maaari mag-book ng inyong appointment sa bit.ly/CairoPE appointment. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at resibo sa araw ng inyong appointment. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Maraming salamat, Lynn Perez. Samantala, magiging requirement na sa mga driver ng public utility vehicles ang comprehensive education course. Sinasabi magiging requirement na rin ito sa pag-renew ng kanilang prangkisa. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong umaga si Ginoong Joel Molano, ang hepe ng Technical Division ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang magbigay ng detalye ukol sa nasabing hakbang. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Joel. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kumusta po kayo? Ayun, taga-subaybay. Good morning. Maraming salamat po. Ang unang tanong namin ay ito tungkol sa pagkakaroon po ng comprehensive education course. Sino bang nag-udyok sa LTFRB para ipatupad itong comprehensive education course for public utility vehicle drivers? Kasi parang inisip nila, ito ay para sa LTO. Why the LTFRB? Go ahead po, Sir Joel. Thank you, Ms. Ann. Yung pong Drivers Academy o yung comprehensive education po ng ating drivers ay ginagawa na po ito ng LTFRB pre-pandemic pa. Ang nagiging problema lang po natin yung sustainability nito dahil nga po ang gumagawa lang po nito ay mga taga-loob lang o nasa LTFRB lang at hindi ho sustainable dahil yung ating mga nagtuturo ay mga empleyado lang din po ng trained na mga empleyado po ng LTFRB. So bukod po dyan, yung mga nakaraang mga buwan at mga nakaraang taon, at ayon din sa ating datos ay napakadami pong mga road crashes na nangyayari sa ating pong public transport. Kaya isa ho yan sa mga naging dahilan para po magkaroon ng comprehensive education yung ating mga public transport drivers. So meaning to say, ito yung pinatutupad nyo na before, mga empleyado lang ang gumagawa doon sa nagtuturo. Now, nagkaroon ng problema sa sustainability, kaya mayroon ng ganito. Now, explain to us po, paano po ninyo ito ipatutupad? Opo. Ito po ay gagawin parang katulad din po ng sa LTO. Mayroon po tayong third party. Ito po ay mag-accredit po ang LTFRB na ng mga driving school. Pero magkaiba nga po yung magiging tema o approach po ng ating mga school na magsasagawa po nito. At ito po ay ipapilot po muna at hindi ho muna sa lahat sa buong Pilipinas at pili lang muna kung anong public transport drivers ang mauuna para lang ho ma-pilot implement po itong ating program. This is not free. May bayad po ito, Sir Joel. Opo, mayroon po dahil po mayroon po tayong accredited na third party driving school. May bayad po ito sa ating mga participants. Okay. At this point, mayroon tayong kasama dito, mga kasambahay na nakikinig at nanonood. And of course, Sir Joel, ang ating co-host na nariyan sa studio, si Amigo Sherwin Colobong, may dagdag na mga katanungan. Go ahead po, Amigo Sherwin. Hello Sir Joel, ano po ang kailangan gawin ng PUV drivers para makatugon sa naturang programa po? Opo. Una po, dapat professional driver's license holder po siya para po maging bahagi po siya ng driving school o makapag-enroll po siya sa ating mga accredited driving school. Ang gagawin lang po niya pagka lumabas na po yung
pag mag-start na po ito at kasama po siya doon sa mga mauunang drivers, ay hahanap lang po ng accredited driving school ng LTFRB para po mag-enroll po sila. At katulong niya po dito kung siya po ay isang empleyado ng isang kumpanya ng public transport o sarili niya po ay pwede na po siyang dumiretso basta may driver's license lang. Ayun, maraming salamat to. Back to you, Annie. Okay, maraming salamat, amigo Sherwin. Okay, Sir Joel, ano po yung mangyayari sa mga PUB driver na di makatutugon dito? Yung pong ating mga, isa sa mga polisiya po doon o guidelines po ng ating drivers and conductors academy ay yung pong mga operators ay magiging requirement po ang ilang pong prangkisa, yung pong mga driver nila na dapat nag-undergo po sa ating drivers academy. Part po yun na kailangan makapag-submit sila ng completion o certification na katunayan ay yung mga driver na gagamitin nila o yung mga empleyado nila na nagda-drive ay na-complete po yung mga modules or nakatapos po doon sa driving school. Yung tungkol sa prangkisa, every how many years bago mag-renew ng franchise? So this is on the part of the owner ng sasakyan. Tama po ba, Sir Joel? Opo, tama, Miss Ann. Ang franchise po ay every 5 years. Pero dito po sa ating programa naman, ang kagandaan nito, yung pong certificate mo kapag ikaw ay nakatapos o na-complete na po yung modules, ay good for 3 years siya. After 3 years, nakakalang ulit i-re-educate para po doon sa kanilang sa driving school na pinagdaanan nila. So, 3 years po ang validity ng kanilang certificate na pwedeng gamitin po ng ating mga drivers. Ganoon na rin po ng kanilang mga operators. Kasama ba sa ituturo kung paano malalagpasan, ma-overcome yung anger ng ating mga that's why we have this road rage, yung mga away sa kalsada ng ating mga drivers po. Kasama ba yan sa focus po ng project ninyo po, Sir Joel? Yes. Tama, Miss Ann. Alam mo, ito yung talagang isa sa mga kagandahan dito sa program na ito. Kasi nga, tama po kayo. Minsan may nagtatanong, mayroon na po sa LTO pareho. Sabi po namin na iba ho ang for objective nito, iba ho yung mga modules nito at iba po yung approach. Yung anger management, isa po yan, yung road courtesy and anger management po ay kasama ho yan sa mga modules na ituturo po doon sa ating mga public transport drivers. Paliban dito sa project na ito, is there any other programs na ipatutupad po ang LTFRB? Ay, opo, Ms. Tan, tuloy pa rin po yung ating fuel subsidy, yung program na natin pamalan na nag-i-implement din po si LTFRB. Yung service contracting po ay meron pa rin pong fund na naibigay yung 2024 ay ma-implement itong first quarter. At meron din pong yung modernization pa rin po ay tuloy-tuloy pa rin po na pinatutupad niyo ng LTFRB. Okay, may pahabol na tanong. Kasama ba dito yung mga motorcycle drivers? So ngayon kasi minsan si motorcycle, wala pa siya talagang batas at nasa pilot study. Pero kung sakali pong maibigay na po ito sa LTFRB, magkaroon na po ng batas na si LTFRB po ang mag-regulate po nito, ay kasama po siya bilang isang public transport. That's clear. At this point, Sir Joel, kasi yung pagkakataon kung may mga additional message or announcement kayo, please go ahead. Thank you. Thank you, Ms. Tan. Sa ating pong mga kababayan, lalo po yung ating mga operators, drivers, yung ating mga pasahero, siguro malapit naman ho yung holiday natin. Kung kayo po ay may balak o umuwi sa ating pong mga probinsya sa darating na holiday, ay maaga po kayo magpupuk para hindi kayo masyadong maabala sa pagpunta po sa inyong mga probinsya. At sana po ay gumamit po kayo ng legitimate na franchise holder na ating mga public transport. Huwag po tayong mag-patronize ng ating mga colorum
Kasi wala po mga insurances na nire-require po yan ng LTFRB. At kung kayo po ay may mga katanungan sa LTFRB, patungkol po sa mga programa na aming pong pinatutupad, lalo na po itong drivers sa comprehensive education po ng ating mga public transport drivers, ay bukas po ang aming opisina. Pwede po kayong tumawag kahit po complaints or suggestions, ay pwede po kayong tumawag sa aming hotline 1342. Maraming salamat po, Ms. Ann at Sir Sherwin. Maraming salamat po sa inyong oras. Ginoong Joel Bolando, ang hepe ng Technical Division ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Keep safe Thank po. you. Magandang umaga. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, March 7, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita natin na 3 weather systems na nakaka-apekto sa ating bansa. Ang Northeast Monsoon ay magdadala pa rin ng mga pulupulong or mga mahihinang pag-ulan, partikular na sa may area ng Batanes at Babuyan Island. Samantalang itong easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang magdadala naman ng mga pag-ulan partikular na dito sa may silangang bahagi ng Visayas at gayon din sa may area ng Mindanao. Malamig yung hanging amihan habang mainit naman itong easterlies. At yung banggaan ng mainit malamig na hangin ang siya naman nagdudulot ng pagkakaroon natin ng shear line. At ito ang magdadala naman ng mga pag-ulan partikular na sa bahagi naman ng mainland Cagayan kasama yung Kalinga, Apayao sa Cordillera at ang area naman ng Aurora sa may bahagi ng Central Luzon. Asahan natin yung potensyal ng mga katamtaman hanggang sa kung minsan malalakas sa mga pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Northern and Central Luzon dulot ng shear line. Ang nalalabing bahagi ng ating bansa dito sa may Metro Manila, sa may area ng Southern Luzon, kasama yung Visayas at Mindanao ay inaasahan natin yung mga isolated o pulong-pulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Pero generally po, makikita naman natin dito, wala masyadong kaulapan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. So, mainit na panahon pa rin yung mararanasan. Sa ngayon naman, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya hanggang towards the weekend ay maliit po yung tsansa or wala pong tsansa na magkaroon tayo ng bagyo hanggang this weekend. At sa pag-iral nga ng amihan, posibleng ito na po yung mga huling bugso ng amihan bago tayo pumasok sa panahon ng tag-init. May nakataas pa rin tayong gale warning, partikular na sa mga baybay ng Batanes, Cagayan kasama yung Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Delikado pa rin maglayag yung mga sakyang pandagat malilit na mga bangka sa mga baybay nitong mga nabanggit natin mga lalawigan dahil inaasahan natin magiging maalon yung karagatan na dulot ng hanging amihan. Maring magpatuloy po ito hanggang this weekend. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 6:09 na umaga at lulubog, ganap na alas 6:05 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Walang nadatna ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP Criminal Investigation and Detection Group na sinalakay ng umano'y Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub sa Makati City. Iimbestigahan naman ng CIDG ang umano'y nag-leak na impormasyon na may mangyayaring inspeksyon sa naturang gusali. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita ngayon. Sa elevator pa lang, nahirapan na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP Criminal Investigation and Detection Group at Makati City Local Government Unit na marating ang target na palapag dahil sa nangangailangan pa ito ng access. Unang pinuntahan ng mga otoridad ang 52nd floor, ngunit puro tambak ng computer lang ang nakita. Sumunod namang pinuntahan ng mga otoridad ang 58th, 48th, 46th, 45th at 43rd floor, ngunit sarado na ito at may nakapaskil ng closure order mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ngunit sa 25th at 51st floor, may nakitang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO style na setup ang mga otoridad.
Obviously naman, yung mga nakita natin dito are yung mga equipment, yung mga typical na nakikita natin sa loob ng operation ng Pogo Hub. Nandyan yung mga computers, you can see pre-registered SIM cards, you can see yung maraming cellphones, and then yung mga money counters and a lot of bolts. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, tila natunugan umano ang gagawin nilang operasyon. So siguro natunugan nila, that's why pagdating natin wala na tayong dinat ng tao. Ang intel namin dito talagang nag-ooperate ito bilang Pogo operation. Scamming center ito. Ang kwento ng mga tao sa baba is mga 4 o'clock o to 5 o'clock nagtatakbuhan daw pababa itong mga tao. Bukod sa sandamakmak na computer na nakita doon sa kabilang kwarto, ito yung isa pang room dito sa 51st floor nitong sinalakay na building dito sa Makati. At dito nga may nakita malaking vault at money counter. Ayon sa PAOK, ito yung hinihinala nilang finance room nitong sinalakay na Pogo dito sa Makati City. At papunta naman tayo dito sa kabilang kwarto na kung saan dito nga ay yung hinihinalang opisina nitong boss nitong Pogo. At dito may makikita tayong mga mamahaling gamit na ayon sa otoridad ay nagkakalaga ng daan-daang libo. At dito nga sa table, may nakita rin silang airsoft gun. At hinihinala nila na may tao dito kanina dahil nadat na nila na naka-charge pa yung laptop na nakita nga dito sa lamesa ng hinihinalang boss. Magsasagawa naman ang PNP-CIDG ng investigasyon dahil sa nag-leak na impormasyon ng isasagawang inspeksyon. We're looking at the possibility na sila ay na-alarm dahil may nakita tayong memo from somebody na may inspection yan. So hindi muna namin papangalanan, tingnan muna namin authenticity ng dokumento na yan. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Patuloy na tinitignan ng mga otoridad ang lawak ng posibleng naging epekto ng muling pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon. Samantala, patuloy ang ginagawang paghahanda ng Office of Civil Defense at iba pang concerned agencies sa posibilidad ng muling pagsabog ng bulkan. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Hataw Balita ngayon. So generally, naman siya, mababa naman yung kanyang around 300 meters from the crater, and yung kanyang direction is mga 500, pinakamatag 500 meters from the crater, and direction is generally towards west, northwest. Patuloy naman yung pagbibigay natin ng advisories sa mga LGUs, sa concerned LGUs na yung ilimit yung paglabas ng mga tao. Alas 6:40 ng umaga nang mapansin ang pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon. Sinundan ito ng isa pang pagbuga alas 7:15 at alas 8:20 ng umaga. Gayunman, wala itong iniwang malaking epekto bukod sa mild sulfuric odors sa barangay Sagang, La Castellana. May ash emissions, ang ibig sabihin is may nasusunog sa ilalim. Ang lang yan is yung kinakabahala lang natin is baka naharangan na naman yung paglabas ng sulfur dioxide. So kaya kumukunti yung ating kumukunti yung nailalabas niyang sulfur dioxide. Baka naharangan na naman yung crater o yung conduit ng magma. Kaya kukunti yung malabas na sulfur dioxide. Ang lang dito is lumilit din yung ating yung nare-record na earthquakes na related sa activities na di Kanlaon. Inaantay na lang natin is kung kailan siya lalabas sa crater. Dahil sa posibilidad pa rin ng muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon, patuloy ang ginagawang paghahanda sa mga gagamiting evacuation centers para sa mga apektadong barangay o local government unit.
Meron na rin ginagawang koordinasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa mga gagamiting sasakyan kung mangangailangan ng malawakang paglikas. Ayon sa Office Civil Defense Western Visayas, hindi bababa sa 30,000 pamilya ang maaaring maapektuhan sakaling sumabog ang bulkan. Sa ngayon ay patuloy na nakikipag-ugnayan ng OCD sa mga LGU upang malaman ang eksaktong bilang ng mga individual at pamilyang dadalhin sa mga evacuation center dahil may ilan na pipiliing manatili sa kanilang mga kamag-anak na nasa ligtas na lugar. Sa kasalukuyan, higit 8,000 residente ang evacuees dahil ang kanilang mga bahay ay nasa loob ng 4 to 6 kilometer danger zone mula sa Bulkang Kanlaon. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ramdam na ang malinsangang panahon. Kalinsabay nito, nagpapaalala ang ilang health experts na mag-ingat sa mga sakit ngayong tag-init. Alamin natin kung ano-ano ba ang mga ito at kung paano maiiwasan. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita ngayon. Kaakibat ng pagpapalit ng temperatura ay ang pagbabago rin ng mga sakit na tumatama sa atin. Kaya't nagpauna na ang Bulacan Public Health Office hinggil sa mga sakit na maaaring maranasan ngayong tag-init. So ilan po sa mga sakit na pwede pong mangyari po dyan ay yung tinatawag natin na heat cramps o yung pamumulikat, heat exhaustion o yung sobrang pagkapagod, at yung heat stroke, no, na pwede pong magbunsod ng stroke. Ganon din ang iba't ibang mga sakit sa balat at ganon din po ang maaari ang sakmal ng aso. Nagbigay naman ng payo ang mga health expert para makaiwas sa sakit dulot ng mataas na temperatura. Kung talaga pong sobrang init ng panahon ay dapat po uminom ng maraming tubig, maghugas ng kamay, yung pag-iingat po sa mga pagkain inihahanda, siguraduhin din po na mailagay po ito sa tamang pag-iimbak, magpatingin at kumonsulta agad sa pinakamalapit na doktor o ospital kapag may nararamdaman. Kapag high blood pressure yung pasyente, hindi nag-take ng gamot, tapos sobrang init ng panahon, there's a tendency na mangyari talaga yung tinatawag na cerebrovascular accident or cerebrovascular disease na stroke na sinasabi natin. And at the same time, pwede rin mangyari yung heat stroke na nangyari. Mataas yung chance kasi tataas yung BP mo talaga lalo kapag sobrang init ng panahon. Bukod sa mga sakit na nabanggit, kailangan ding maging maingat sa pagkain para makaiwas sa food poisoning. Kasi kadalasan po kapag hindi po masyadong kilala yung bibilhan ko, parang nagdadalawang isip ako bumili. Kasi po pwedeng may po siya, hindi po siya malinis, ganyan. So, syempre, tayo'y bumibili lang, hindi natin 100% sigurado kung malinis. So ano na lang, siguro magmasid na lang, tapos mag-obserba sa mga bibilan natin. Kailangan po laging malinis po ang pagkaka-prepare po ng ating pagkain. Tsaka po ang mantika po laging bago. Tapos ang ating pong tubig po na pangsamalamig ay laging mineral water. Paalala rin ng mga eksperto, kung hindi maiwasang lumabas ng bahay, mas mabuting magdala ng proteksyon laban sa init ng araw, tulad ng payong, sombrero, sunglasses at sunblock. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. 4 na high-value target ang agad na naaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police sa drug buy-bust operation sa Barangay San Roque, Zamboanga City kahapon, March 6. Nakuha sa mga suspect na nasa mahigit kumulang 1,000 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Nakuha rin sa kanilang isang mobile phone, isang motorsiklo, isang tricycle at ilang mga cash. Sa pareho ring araw, naaresto rin ng PIDE at PNP ang 2 suspect na sangkot sa bentahan ng iligal na droga sa isang shopping mall sa Pagadian City. Agad na pinusasan ang mga suspect na napag-alamang mga residente ng Maramag sa Bukidnon na nakuha sa kanilang nasa 3.4 million pesos o katumbas ng 500 gramo ng hinihinalang shabu. Kumpiskado rin ang isang sports utility vehicle. Naharap ang 6 na suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hataw Balita ngayon.
At patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI at day number 5 na po tayo. Mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po ang aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo po rin ito sa iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan Kapitulo 11, talatang 19. Siyang matatag sa katwiran ay magtatamo ng buhay, at siyang humahabol ng kasamaan ay sa kanyang sariling ikamamatay. Ani, gusto ko lang batiin ang aking may bahay. Kasama ko ngayon sa studio. At ganun din na si Jerickson Bunyag. Di ba, next time. At siyempre gusto ko rin i-shoutout, Ani, ang ating EP na si Dantley Santos. Ayan. Ingatan ka nawa at samahan. Ani. At siyempre si Adet. Good morning, Adet. At saka sa wife niyo, Joshua, Lowell, Belinda, Justin, Rodrigo, Cherry Coraprap, si Adet, thank you Adet, Arian, Darwin, and Chris. At dito naman po sa loob ng Radio Mobile Booth, narito si Alex, narito si Aljan, narito rin si Jose Ibanez, kasama si Paraon. At syempre kasama din dyan si Bernie, and of course, si Shane. Meron pa ba akong nakalimutan? At yung nanay ni Diyos na laging nanonood. Get well soon po. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong araw ng Biyernes. Back to you, amigo Sherwin. Yan ang aking shout out. At dun sa mga nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning po sa inyo. Ayan. Ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. Alam mo, hindi mo nabati si Christian at saka si Jerickson. Good morning po sa inyo. At syempre, sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.